For our next principle, ating pag-aaralan itong tinatawag na principle of context. And I cannot overemphasize this principle. Kaya minsan sa pagdidiin natin nitong kahalagahan ng context, I would repeat it several times, Context, context, context. Paulit-ulit nating sinasabi. In fact, itong prinsipyo na ito often disregarded by many students, many preachers, kapag sila nagbibigay ng mensahe. Mukhang hiwalay ito sa kabuuang context nung passage of Scripture. Kaya ang lumalabas isang meaning na hindi intensyon ng manunulat. Sa madaling salita, naroroon na naman ang imposition, yung pagpupumilit ng meaning dun sa passage. Imbis na hanguin yung tamang meaning, ating pinipilit yung ating gusto. So once again, context, context, context. Recognize context. Ang sinasabi nitong principle na ito ay the Bible is not a collection of disordered ideas. Hindi siya mga Bible passages na parang itinapon sa isang garapon at hahaluin mo at saan mo man bunutin, pwede. Hindi po collection of disordered ideas. It has a flow of thought, and the passage is to be read as a unit. Connected yung ating binabasa sa ibang mga passages. In other words, we should avoid reading verses in isolation. Hindi dapat nating hinihiwalay yung ating binabasang verse o verses dun sa kabuuang konteksto ng aklat. Okay? So, always recognize context. A biblical passage cannot be separated from the context in which they are said. Ito'y totoo sa sa journalism. Minsan may ini-interview na mga sabihin natin na popular o famous na mga tao, tapos matapos isulat yung article o sabihin yung balita doon sa television o sa radyo, nagagalit yung famous person na ito dahil sabi niya, I was taken out of context. Sinasabi po niya. Ibig sabihin, nung marahil in-interview siya, o di kaya may kinuha na statement na totoong sinabi niya, pero hiniwalay sa kabuuang konteksto. Kaya hindi pala yon ang ibig niyang sabihin doon sa kanyang sinabi. Ganon din ang Biblia. May mga times na tayo bubunot tayo ng passage and we isolate that passage. Minsan nga gusto natin i-prove ang isang puntos, at gagamit tayo ng passage na hindi naman 'yon ang ibig sabihin. Pero we isolate them from its total context at ginagamit natin pang-suporta dun sa ating mga ideya. Hindi po ba? Ito yung for the most part gawain ng mga false religious groups. O minsan ang tawag natin dito mga cults, mga kulto. Meron silang doktrina, meron silang nais i-prove na point, kaya gumagamit sila ng mga passages of Scripture na sa unang basa, mukha nga, ito nga, totoo nga, pero hindi pala yon ang ibig sabihin ng text. That can happen, and that does happen many times, So, very important for us to understand na kapag may given text, for instance, may binabasa tayo na verse of Scripture, we always have to consider the verses before and after. Minsan ang tawag po rito ay immediate context.
no, the immediate context. Ano ang sinasabi ng mga verses before and after the given text? Ano pa? Meron pong pangalawang circle of context, which is the section of the book. Bawat aklat, may mga bahagi yan. No? Kung babalangkasin ang aklat, may mga sections, may mga subsections. Saan na napapaloob ang given text? That has to be identified also. You know? Pangatlo, naroon din ang konteksto ng kabuuang aklat. May tema itong aklat na ito. Merong pinupuntirya ang manunulat sa pagsusulat ng buong aklat niya. So, what is the message of the entire book? Yung given text ay hindi dapat ihiwalay sa kabuuang mensahe ng aklat, no? And then merong pang-apat na circle of context. Ito yung the context of the entire Bible. Minsan may i-consider natin yung tinatawag na history. History o yung historical background ng teksto o nung pagsusulat ng aklat. Things like that. That is included doon sa context of the entire Bible. Minsan kailangan natin i-consider, no, yung ano bang bahagi ito ng theology ng Biblia. For instance, lumang tipan ba ito? Bagong tipan? You know? Nasaang lugar siya doon sa history kung ito'y lumang tipan. What part of the history of the Old Testament, no? Kung saan siya napapaloob. Ito ba ay primeval era, patriarchal era? Ito ba ay panahon ng law, no? Or Exodus and Moses and so forth and so on. No, anong bahagi? Ano yung kanyang kinalalagyang theological theological and historical era? So that has to be understood also. Ayan. So pakatandaan itong mga circles of context na very important, no, na alamin natin, no, bago tayo magsabi na ito ang meaning nitong text na ito. Let me give you some examples. For instance, itong Hosea chapter 11 verse 9, no? Na ginagamit ng mga iglesia ni Kristo sa pagpapatunay na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. You know? So they take a passage in the Old Testament, Hosea 11:9, kung saan sinasabi ng Diyos, "For I am God and not man." Oh. Tapos they would build up on that by saying, tinan nyo ang sinasabi rito, mga kapatid. You know, na siya raw ay Diyos at ang Diyos ay hindi maaring maging tao. Ayan, kaliwa-liwanag. Yun po yung kadalasang sinasabi. Pero just a look at the wider context of the verse. Hindi na nga tayo kailangan lumabas dito sa verse na ito, no? Dahil itong sentence lang ang binabasa pero hindi binabasa yung kabuuan. Sabi ng Panginoon, no? I will not carry out my fierce anger, nor will I turn and devastate Ephraim. No, that is Israel. For I am God and not man. O yun yung sentence na hiniwalay sa kabuuang verse. The Holy One among you, I will not come in wrath. Nangangahulugan, ang sinasabi ng Panginoon, hindi ako katulad niyo, no, ng mga malulupit. Hindi ko totally sisirain ang Israel, no, which is represented by the tribe of Ephraim. Hindi ko sisirain yan totally. For I am God and not man. Nakuha niyo ba ang sinasabi dito? Hindi po niya sinasabi na ang Diyos ay hindi po pwedeng magkatawang tao.
o maging tao. That is clearly seen in John chapter 1, hindi ho ba? Kung saan sinasabi doon si Jesus Christ, being the Word who was God, who was Creator, came down to earth in the form of man. Sa chapter 1, verse 14, sinasabi po ron, He came in the flesh. Subalit, dito sa Hosea 11:9, ang sinasabi po ng ating Panginoon, hindi siya tulad ng tao na malupit. Ayan, because He is a compassionate and a merciful God. So I hope this gives you an idea kung paano nagpo-proof texting ang mga false religious groups. Yung bang gagamit, dudukot ng passage of Scripture upang mapatunayan ang kanilang doktrina. Ito. Now, this is not about doctrine. Pero we may say na hindi ganun kalaking bagay ito, pero nonetheless, tayo rin bilang mga Christians, bilang mga evangelicals, we tend to make a point, by making use of a passage. For instance, itong passage na to sa Luke chapter 3, verse 38, ay ginagamit natin upang manghikayat ng mga tao during the offertory na magbigay. Ayan, tatayo ang pastor o di kaya ang MC at babasahin niya ito. Sabi rito, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Makikita natin ang katagang give. Give. Tapos sabi, it will be given to you. Babalik daw in good measure, pressed down, shaken together. At ginagamit natin ito sa konteksto ng offering sa simbahan. Hindi ba? Na kapag daw tayo ay magbigay, papagpalain tayo ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. However, ito po ang gusto kong gawin nyo. Kayo mismo ang mag-discover. Read the verses before and after. Tingnan po natin ang immediate context. You may want to hit the pause button. At tingnan nyo, ano nga ba ang konteksto nito? At maaring magulat kayo. Dahil hindi pinag-uusapan dito ang pagbibigay sa iglesia. Hindi pinag-uusapan dito ang offertory. But something else. Try to make sense, Try to understand the sense nitong passage na ito. Paano to pinapasok? Sa anong konteksto sinabi ng ating Panginoon, give? Money ba ito? Ito bang give na ito? Money? At kapag nagbigay tayo ng pera sa simbahan, ay babalik sa atin? Siksik, liglig, at umaapaw? And another question, is it right for us to use this passage? Kung ma-discover natin na hindi pala yun ang ibig sabihin, tama ba na gamitin natin itong passage na ito bilang panghikayat sa mga tao na magbigay? Ito, mas mabigat na subject matter. Dahil ito, ang pinag-uusapan po rito, kaligtasan. Okay? And once again, we go back to false religious groups. Itong mga false religious groups na work-based salvation. In other words, sila ay umaasa na maliligtas sila sa pamamagitan ng sariling gawa. At minsan ginagamit nila ang Philippians chapter 2 verse 12 bilang pangsuporta sa ideya na maaari kang maligtas hindi lang sa pananampalataya kay Jesus Christ, bagkus kailangan magtrabaho, kailangan sariling sikap. Ito pong sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence,
continue to work out your salvation with fear and trembling. Oh, muli, makikita mo yung term na salvation. Oh, mukhang tungkol ito sa kaligtasan, no? Tapos sabi rito, continue to work out your salvation. O hindi ho ba kailangan pagtrabahuhan natin ang ating kaligtasan? Dahil ayon dito, continue to work out your salvation. Oh. Ngayon, a closer look at the passage. Unang-una yung statement na continue to work out your salvation. Hindi nangangahulugan, no? Magtrabaho ka para maligtas. Hindi po 'yon ang sense nung clause na 'yon, no? Continue to work out your salvation. Bagkus ang implication nito or ang assumption nitong statement na ito, may kaligtasan na itong mga taong sinusulatan ng Apostol Pablo dahil siya yung nagsulat ng Philippians. Hindi yung pagtrabahuhan nyo ang inyong kaligtasan o para kayo maligtas, pero ang sense ng passage na yon is these people are already saved. Kaya't gamitin nyo, work it out, gamitin nyo ang kaligtasan na ibinigay sa inyo. So in context, makikita natin, no, lalo na yung konteksto ng buong aklat, ang sinusulatan niya mga mananampalataya, mga Kristiyano na. And of course, sila ay mga ligtas na, no? So this ties into the context of this. Pangalawa, makikita rin natin dito, no, na ang simula nitong statement na ito, nitong sentence na ito, ay therefore. Conclusion. Ibig sabihin, mahalaga yung verses before. At dito, ang utos ng Apostol Pablo ay gayahin nyo. Gayahin nyo ang pagpakumbaba at serbisyo na binigay ng ating Panginoon. Sabi po sa Philippians chapter 2, no? Sabi niya, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. At dinescribe dyan yung pagpakumbaba niya, yung humility niya. At therefore, sabi niya, therefore, as you have always obeyed, alam kong masunurin kayo sa kalooban ng Panginoon. Ngayong wala ako dyan, sabi niya, ngayong wala ako dyan, mas lalo nyo nang paigtigin ang inyong pagsunod. Pagsunod saan? Pagsunod dun sa paggaya, pagsunod dun sa imitation sa mindset ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya, kayo rin, magpakumbaba, maglingkod. At ano yung gagamiting enerhiya para tayo meron tayong kapasidad na magpakumbaba at maglingkod? Yung ating pagiging ligtas. In other words, ang kaligtasan ay hindi lang para sa langit. Ang kaligtasan ay nagbibigay ng kapangyarihan na tayo ay magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba? And this is even stressed dun sa susunod na passage. Pansinin niyo yung susunod na passage. Ito ay verse 13. For, sabi niya, for, sa kadahilanan, no? It is God who works in you. Tigil muna tayo dyan. It is God who works in you. Aba, nasaan ang Diyos sa buhay nitong mga mananampalatayang ito? Ang sabi po rito, nasa sa loob nila, who works in you. Kumikilos sa kanilang loob. Nananahan ang Diyos sa kanila. At ayon dito, to will and to act according to His good purpose. So sila,
para matupad ang kalooban ng Diyos, pinagkakalooban sila ng Diyos ng kanyang presensya, ng kanyang empowering presence, so that they would fulfill the will of God. Hindi pinag-uusapan dito kung papaano maligtas. Ang layo, hindi ho ba? Pero sa unang basa, kapag hindi natin kinoconsider ang context, maaari makonvince tayo nitong mga false religious groups, yung work-based salvation groups, no? Na maniwala na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng biyaya na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tulad ng ating tinuturo, bagkus kailangan pagtrabahuhan. No. That is not what it means. Okay? So, once again, ito po yung mga circles of context na kailangan ating i-consider as we are given a passage of Scripture. The verses immediately before and after the text being treated. Ang tawag po rito, immediate context. Pangalawa, the section of the book or its pericope. Sa pagbabalangkas, nasa saang bahagi siya ng aklat. At, of course, yung mensahe ng buong aklat. May context of the whole Bible. Minsan ang tawag dito ay remote context. May immediate context at may remote context. Kailangan din natin i-consider ang konteksto ng buong Biblia. Saan ito nahuhulog? Ano ang kanyang historical context o yung storya na umiikot sa pagsusulat nitong aklat na ito. In an illustration form, so narariyan ang given text. We consider the verses before and after, immediate context, the section of the book, the entire book, and the entire Bible. Okay? So, ang gusto kong gawin natin ngayon ay subukan itong mga circles of context na ito. Let me just share with you how we would consider itong four circles of context. Here is our given text. No? Ito'y makikita po natin sa Philippians chapter 4, verse 19. Very familiar po ito. Ayon po rito, my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Now, that's a wonderful promise, isn't it? Tunog pangako, hindi ba? God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. At may mga pagkakataon na wala tayo at ito yung ating pinapanaligan. Siya yung magsusupply. God will meet all your needs. Now, that's the given text. Pero, hindi ba, kailangan natin i-consider yung four circles of context. Tingnan natin. Again, you may want to pause this as well. Tingnan nyo yung verses before and after. Tingnan nyo nga. At inyong mapapansin, na dito sa passage na ito, nagpapasalamat si Apostle Paul dun sa pagbibigay, pagsuporta nitong iglesia na to sa missionary work ni Apostle Paul. He is so thankful. Pansinin niyo yung kanyang gratitude, yung pasasalamat niya dito sa mga Philippian believers na ito. In other words, they were very generous. They were supportive of the ministry of the Apostle Paul. So ano po yung immediate context?
Ang immediate context ay giving, specifically giving to missions. Mahalaga ba yon sa ating pag-unawa at pag-apply nitong passage na ito? Mukhang hindi natin ma-claim, no, itong pangako na ito kung hindi natin fulfill itong context, no, kung saan sinabi ang pangako. Ibinigay ang pangakong ito, ang assurance na ito, sa mga nagbibigay sa misyon, no? Sa mga nagbibigay doon sa gawain ng Panginoon. Now, that's so crucial in understanding and applying the text. Aba, kapag tayo, we are stingy, hindi tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Can we, is it right for us to claim this promise for us? Mukhang hindi, di ba? And then, tingnan natin yung section of the book, yung mas malawakang konteksto. Dito makikita natin, no, ang pinag-uusapan ni Apostle Paul is joy and contentment drawn from one's relationship with Jesus Christ. Sabi nga niya, I can do all things. Ang passage na yon is about contentment, na ang kasiyahan niya ay hindi nagmumula sa kanyang external circumstances. Kaya meron siya, kaya wala siya, hindi yon ang nagdidikta ng kanyang disposisyon. Bagkus ang nagdidikta ng kanyang disposisyon, yung katotohanan na siya ay kaisa ni Kristo. He is one with Jesus Christ. And you know what? Because he is one with Jesus Christ, that is enough. Wonderful. Di ba? At kung i-connect natin yan sa giving nitong mga mananampalatayang ito, the reason why they could give is that they were content within. Sila po ay satisfied primarily with their relationship with Jesus Christ. At matanong ko sa inyo, kailan ba tayo usually generous na magbigay sa gawain ng Panginoon? Hindi ba it is usually when we are contented? Not when you only have. May mga nagbibigay na wala naman masyadong pera, bagkus they are contented with their relationship with Jesus Christ. Masaya sila sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. I hope you are now widening your understanding of this passage of Scripture. Tingnan naman natin yung konteksto ng buong aklat. Anong pinag-uusapan sa buong aklat? Ang pinag-uusapan sa kabuong aklat yung mga kadahilanan ni Pablo ng kanyang pagsisiya. He was rejoicing. He was rejoicing. Why is that? Well, makikita natin ang iba't ibang mga dahilan ng kanyang kasiyahan, this overflowing joy in the life of the Apostle Paul. So, in his joy is founded in his relationship with Jesus Christ, and therefore, itong giving, this thought about giving, this act of giving, mararanasan natin this generous and lavish giving can only be done in the context of satisfaction, inner satisfaction in Christ. Doon nagmumula ang ating kasiyahan. I hope you would say an amen to that. Meron pang-apat na circle of context. Ito yung context of the entire Bible. Paano ba ito? So, titingnan natin yung historical context. Tulad ng Tulad ng imprisonment ni Apostle Paul. In other words, itong kasulatan na ito ay hindi sinulat habang nasa beach at lumalangoy si Apostle Paul. Hindi siya, he was not in a pleasant circumstance. But he was in house arrest.
Makikita natin yan sa Book of Acts. Alam niyo po, mahalaga yung Book of Acts, lalong-lalo na sa pangunawa ng mga kasulatan ni Apostle Paul. Dahil yung storya o yung historical context doon sa pagsusulat ng mga aklat ay napapaloob o sinasaad dito sa narrative ng Book of Acts. Anong sabi sa Acts 28 verse 16? Sabi po rito, when we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. So, siya po ay naka-house arrest sa Roma. Ang tawag po rito ay First Roman Imprisonment. At siya ay nakapiit dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. Now, how does this impact the text? You know? Pansinin natin na si Paul, when he talked about rejoicing and contentment, pansinin natin no, na ang kanyang circumstance ay hindi naturally na magbibigay ng kasiyahan. Siya ay nakapiit, siya ay naka-house arrest, nakatanikala. Ayon po sa kanya. Subalit, naroroon ang inner joy na nagmumula sa kanyang relasyon kay Jesus Christ. Isn't that wonderful? And it is in that context na siya'y nagsulat. So hindi lang hindi lang nawa, no? Yung rejoice, yung sinasabi niyang rejoice, hindi lang nawa. Pero ito'y nagmumula sa kanyang experience. How about this? Another passage to consider would be yung description ng pagbibigay nitong mga Philippians. We would see from other passages, na itong mga Philippian believers na ito, kilala sa kanilang pagbibigay. Ayon po, no, sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Gusto kong basahin natin yun, no? Dahil this is tremendous. It gives us an idea of the kind of Christians that they were. Ayon po rito, basahin ko muna ang verse 1. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In other words, kaiba. May kakaibang biyaya na pinagkaloob ang Diyos dito sa mga mananampalatayang ito, sa mga iglesia sa Macedonia, churches. Maaring tingnan po natin ang mapa. Yung ancient map, hindi yung modern map, pero yung map of 1st century AD. At makikita natin na ang Macedonia ay isang probinsya. At napapaloob doon ang iba't ibang mga syudad. At isa sa mga syudad na iyon ay ang Philippians. No? Philippians. So Philippi, itong iglesia sa Philippi ay napapaloob sa probinsya ng Macedonia. Isa pang iglesia, no? Yung Thessalonian Church. Ang Thessalonica ay nasa sa probinsya rin ng Macedonia. So ito yung mga simbahan na tinutukoy niya na kaiba. May espesyal na biyaya na pinagkaloob dito sa mga mananampalatayang ito. Ano daw? Sabi po niya, out of the most severe trial. In other words, naghihirap sila. Sinusubukan ang kanilang pananampalataya, maaring inuusig sila. Pero notice what he says afterwards. Their overflowing joy. Hindi ho ba? Hindi naman nagsasama itong usually, itong dalawa na ito, no, na statements. Most severe trial, tapos overflowing joy. Paano sila nagsisiya sa gitna ng kanilang pagsubok, matinding paghihirap? Bakit? At ituloy po natin. Sabi rin po ron, their extreme poverty. Hindi lang po sila naghihirap physically, dala ng oppression, dala ng persecution. Pero sabi rito, their extreme poverty. Sabi sa Tagalog, hindi lang po sila
mahirap, mga naghihikahos na mga mananampalataya. Pero sabi po rito, they welled up in rich generosity. Oh, hindi rin po ito nagsasama usually. You know? Mahirap ka, tapos generous ka. Aba, paano ka naging generous? Ha? Pero itong mga mananampalatayang ito, naghihirap, ha? Pero gayon na lang ang kanilang kasiyahan. They were in poverty, walang-wala sila. Subalit, kung anong meron sila, abay, ibinabahagi pa nila doon sa gawain ng Panginoon. We continue. For I testify, Paul says, that they gave as much as they were able. So may mga mananampalataya according to their ability. At sabi rito, beyond their ability. May mga ilan naman na sacrificial ang kanilang pagbibigay. Entirely on their own. It says here, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Try to imagine that. Ano ba ibig sabihin ng urgently pleaded? Hindi ba usually ang urgently pleaded ginagamit sa panghingi? Sige na naman, bigyan mo ko. Yan yung pleading. Pero ito, ang pleading dito, para sila makibahagi doon sa proyekto ni Apostol Pablo sa pagtulong sa mga naghihirap na mga mananampalataya doon sa Jerusalem. No? In other words, eto imumustra ko sa iyo. Sige naman, tanggapin nyo na itong aming kaloob na pagtulong para sa mga naghihirap naming mga kapatid doon sa Jerusalem. Sige na naman. Wow! Such an attitude, such gratitude. Di ba? Such generosity. They were so grateful to the Lord for saving them na gayon na lang ang kanilang liberality sa pagbibigay. They did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Now, yan po yung tinatawag na context of the entire Bible. Tinitingnan natin sa ibang mga bahagi ng Biblia yung historical context or yung okasyon, yung storya na pumapalibot doon sa pagsusulat ng sulat upang mas lalo nating maunawaan kung ano yung sinasabi doon sa given text. Muli, ang given text ay isang pangako. My God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. At sinabi niya ito, ibinigay niya ito sa mga mananampalataya na naghihirap, physically and financially, sinusubukan sila. Subalit, naroroon ang kanilang generosity. Bakit kanyo? Because hindi nakadepende sa kung meron sila o wala yung kanilang generosity, but their giving was dependent upon their being content and joyful within. Ang kanilang contentment hango doon sa kanilang pakikipag-isa kay Jesus Christ. And that was enough for them. Sabi nga ng isang bumper sticker, sabi ron, God is enough. Sana po totoo yan sa atin. But anyway, I hope that gives you an idea doon sa circles of context. Pag-considera sa iba't ibang circles of context. Context. I cannot overemphasize this enough. Yung kahalagahan nito sa pag-unawa ng teksto.